boys. Ate, sali ka sa amin, nahuli kami. Ano yung nahuli niyo? Yan ba yung ano? Yan ba yung Pokemonster? Mali ka na naman, ate. Teka, bakit kayo may cellphone? Uy, Sabi ko na eh, display ko to sa pwesto eh. Ay, ba't ko pinapakita naman yung gamit ko? Gusto niyo na? ay, wait lang, ate. Gusto ko kayo mamahin. Ano? Ibabae si Amanda. Si Amanda. Kanina, nandito siya. Friends daw kayo dati nun. Friends ba kayo nun? Tapos sabi naman ito ni Henry, nanay mo daw siya? Ha? Yun daw ate yung nanay mo. Narinig ko sa usapan ni tatay at ni Ninong. Ate, buti ka pa. May nanay. Samantalang kami, nawala na. Ate, sasama ka na ba sa kanya? Uy. Saan kayo? Hindi ko kayo iiwan, okay? Ate, kung hindi ka sasama sa kanya, pwedeng kami na lang? Kasi sigurado malaki bahay nun eh. Tsaka may totoong cellphone. Oo. Ah, ganon. Iiwan niyo din ako. Listo. Ay. Asan nga pala si tatay? Bakit parang kayo lang nandito? Nandyan si Ninang, nagluluto ng pansit canton. Ah, Tsaka, bantay muna siya sa amin. Kasi umalis si tatay nung bago pumunta dito yung Amanda. Kasama daw niya si Nino Gilbert. saan daw sila pupunta? Walang sinabi eh. Pero, ate, nakita ko na naman, nanginginig ulit yung kamay ni tatay. Gumaganon-ganon, tapos tinago niya sa likod. Tapos gumaganon siya, oh. Pero, ang lakas talaga ng nginig niyang kamay niya, eh. Pare, saan ka ba galing? Ang tagal mo. Akala ko tuloy ikaw na emergency. Sorry pare ha. Ang laki kasi ng gasto sa gamot mo saka mga test eh. Wala na akong ipamalapitan. Ba't ka nagsasorry, pare? Ako nga dapat ang humingi ng dispensa sa'yo kasi hindi mo naman problema to eh. Ayaw ko nang ipaalam kay Ella kasi ang dami ang pinaproblema ng anak ko. Ayaw ko nang makadagdag pa. Pare, lumapit ako kay kumare. Alam kong magagalit ka pero... Isa naman wala tayong may bayad dito. Iwanan ko muna kayong dalawa. Fred, nakausap ko na yung doktor mo. Hindi nila kaya sa ospital ito yung sakit mo eh. Hindi mo na dapat ginawa yan. For Parkinson's, neurologist daw ang kailangan mo. Fred, meron akong kilala makakatulong sa atin. Amanda, problema ko to. Huwag mo nidama yung sarili mo. Fred. Fred, gusto ko lang tumulong. Fred, hayaan mo naman akong tulungan ko. Huwag mo na lang isipin na para sa'yo to. Isipin mo na lang na para kay Ella at para dun sa dalawa mong pang-anak. Isipin mo na kailangan pa nila ng ama na kaya silang hawakan, alagaan at mahalin. Amanda, patawarin mo ako. Hiniyaan ko malayo ang loob sa'yo ni Ella. Hindi man lang kita binigyan ng pagkakataon na maging ina sa anak natin. Alam mo, minsan, napapaisip ako.
paano kaya kung sinuportahan na lang kita sa pangarap mo? Paano kaya kung ibang naging desisyon natin sa buhay, sa tingin mo kaya naging masaya tayo, Amanda? Fred, napakalungkot ng pangungulilang pinagdaanan ko. Pangungulila ako para sa inyo ng anak ko. Walang araw na dumaan na hindi ko siya naisip. Na sana nasa tabi ko siya. Sa lahat ng mga pinagdadaanan ko, mahirap man o masaya. Sabik na ako sa anak natin, Fred. Sana mapatawad niya ako. Hayaan mong itama ko ang mga mali ko. Amanda, gagawa ko ng paraan. Kakausapin ko si Ella.